Carpal tunnel syndrome is caused by pressure on the median nerve. The carpal tunnel is a narrow passageway surrounded by bones and ligaments on the palm side of the hand. Dito po yan. When the median nerve is compressed, symptoms can include numbness, tingling, and weakness in the hand and arm. At yan po ang dumating sa akin ulit. Bakit ulit? Bakit bumalik ulit? Dahil it was 5 years ago, I was diagnosed of carpal tunnel syndrome at naoperahan din ang aking dalawang kamay at hindi madaling magkaroon ng ganitong klaseng sakit. So nahihirapan kang kumilos, nahihirapan ka sa work dahil yung pamamanhid niya may kasamang sakit yan eh. Hindi siya madaling karamdaman, lalo na sa mga nagkakaedad na, no? So may mga edad-edad na kagaya ko, hello, hindi ko naman kayo discriminate, pero kahit sino pwedeng magkaroon ng ganito. So yun, kumontak ako sa aming therapist. Buti na lang sa company na tinatrabahuan ko, meron tayong therapist na pag merong may karamdaman sa paaman or kahit anong part ng katawan, nabibigyan tayo ng tulong. So yun, pagtingin niya, nakwento ko rin na naoperahan na ako before at carpal tunnel nga at yun ang sabi niya agad. Wala siyang matutulong, walang gamot na pwede siguro pain reliever. Hindi naman tayo pwedeng mag-pain reliever na lang ng matagalan. So yung recommended ng therapist is mag-undergo ulit ng operation. And big no yung sinabi ko, I refused. Sabi ko sa kanya, baka naman pwedeng gumamit na lang ako ulit ng hand support like nitong nandito sa picture. Yan yung hand support na ginagamit ko every day. So hindi madaling sitwasyon na meron tayong nakaganyan sa kamay natin habang nagtatrabaho, no? So yun, hindi ako nagpa-opera at kung bakit hindi ako nagpa-opera, ito yun yung dahilan. Papakita ko sa inyo yung picture. Tabi-tabi po sa mga kumakain, hindi ko naman to sinasadya na ipakita. Kailangan ko lang ipakita yung reason bakit ayaw kong magpa-opera ulit. Alright? Ito yung itsura ng kamay ko before na naoperahan. At ito na yung sugat nung inopen na yung aking sa hand. Yung dito sa gitna. Yan yun. I think it was 3 days after the operation at ito yung 2 weeks na after. At ito na yung itsura niya nang mag-umpisa akong mag-take ng Elixir Placenta. Imagine niyo, na-feel ko yung effect only 3 weeks after kong mag-take ng Elixir. At 6 weeks, wala na akong ginagamit na hand support. No pain reliever. Amazing na hindi ako nag-hesitate na mag-take dahil ako po ay hindi naniniwala before sa supplements. Pero nung nakita ko yung effect, after 3 weeks lang, na hindi ko na pala nararamdaman na wala na akong ginagamit na hand support. Actually, natanong ko rin ito kay Doc Francis Di Canchon kasi na-amaze talaga ako na Elixir lang naman yung ginamit ko, nilalang lang pero hindi natin nilalang kasi amazing, powerful product natin ang Elixir Placenta. So nag-message ako kay Doc Francis at tinanong ko sa kanya, it is possible po ba na dahil kay Elixir Placenta nawala yung pananakit, pamamanhid ng aking mga kamay at wala na po akong ginagamit na pain reliever, wala nang hand support. Ang bilis ng sagot ni Doc Francis, ang sagot niya lang ay very exact na yes, it has anti-inflammatory effect. So nakakatuwa na dahil doon talagang dinire-diretso ko siya, yung paggamit ko ng Elixir.
dire-diretso na, at yun nga, dire-diretso din yung effect na talagang wala na, hindi na ako gumagamit ng sleeping pills para makatulog kasi pag mamanhid yung kamay nyo, madaling araw nagigising ka, hindi ka makatulog ulit, mahirap yun lalo na nagtatrabaho tayo the next day. So, etong picture na makikita nyo na may elixir, very proud tayo, may elixir na background, ay may scar pa rin. May scar pa rin, malaki yung scar hanggang ngayon, but I don't mind about the scar. It only shows na how brave I was, na hindi ako sumuko, binigyan ako ng health problem, pero binigyan niya ako ng solusyon sa problem. Ang galing. So meron pa ito, yung sa isang kamay ko ito yon, sa right hand naman ito. And same lang din yung pag-open. Sorry po.